Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines. Live. Okay, good morning nights sa Luzon, Visayas at Mindanao, and to all our listeners abroad dahil online broadcast po tayo at I'm sure marami pong manonood po nito kasi hindi lang po dito sa Philippines but also abroad, and of course I hope all of you are safe and sound. Ngayon, mga kabayan, since kabayan, so usapang kabayan ang title ng aking programa, kaya kabayan ang tawag ko po sa inyo, ay magsasama-sama po tayo ng 30 minutes, okay? 30 minutes na makabuluhang pag-uusapan po natin at ang topic po na napili ko po ngayong araw na to ay yung how to have a healthy lifestyle. Okay? So lahat po kasi ng tao gusto, 'di ba? Gusto magkaroon ng maganda pangangatawan, healthy siya, slim, 'di ba? Macho. And yun nga po, kailangan po lang is magkaroon po tayo ng disiplina sa ating sarili para ma-achieve po natin yung ganong pangangatawan. And lalong-lalo na po sa mga age po natin, gaya ng age ko po, di ba? So, kailangan very, ano na rin po tayo sa, very picky na rin po tayo sa mga pagkain na ating kumbaga kakainin o i-intake natin sa ating katawan kasi hindi po kasi lahat ng pagkain ay very healthy or pabor sa ating katawan dahil halos lahat po ng mga commercialized na food, 'di ba? Lalong-lalo na yung mga processed food. Ito po ay nakakasama sa ating pangangatawan lalong-lalo na kung everyday po natin ito i-intake. Okay? So, bago po tayo pumunta dun sa ating topic about sa healthy lifestyle, okay? Lahat po sana tayo, may i-request lang po sana ako sa inyo, guys, o mga kabayan, dahil para masundan po ninyo kami palagi dito sa aming programang Usapang Kabayan at dito sa Margo TV Philippines, paki-like and share and subscribe lang po ang aming FB page, Margo TV Philippines, ang aming YouTube channel, Margo TV Philippines, and of course, yung partner po natin na Philippine Event News TV, paki-like, share, and subscribe din po ang kanilang YouTube channel and Facebook page para lagi po tayong updated sa lahat po ng mga videos po na pinapalabas po namin dito sa Margo TV Philippines. So guys, or mga kabayan, dahil sa yun nga healthy lifestyle ang pag-uusapan po natin dito sa ating programang Usapang Kabayan, paano po ba magkaroon o ma-achieve mo ang healthy lifestyle? Base dito sa aking research, actually ang research na to ay galing pa sa Philippine Government Nutrition Information Portal. Okay? So, ito po ay pinrepare ko po at I'm sure makakatulong po ito sa ating mga viewers and listeners. So, how to have a better healthy habit. Okay? So, these guidelines, magsusuot lang muna ako ng salamin. Hindi ko masyadong mabasa. So, okay. So how to have a healthy or better lifestyle. Hindi masuot ang aking salamin. Wait lang. Okay. So, eating for a better healthy lifestyle. These guidelines contains today's best scientific advice on selection of foods for promoting health and preventing diseases, maintaining or losing weight. Isa po yan sa gusto ko mag-lose weight tayo kasi habang tayo po ay tumatanda ay medyo, kumbaga yung metabolism po natin ay bumabagal na. Kaya kumbaga yung ating intake po ng ating food ay dapat po nating lagi po nating bantayan. Okay? Yung pong dating kinakain po natin nung tayo mga bata pa ay dapat po natin bawasan. So it doesn't mean na kung ano yung, let's say for example, 1 cup o 2 cups of rice ka nung bata ka pa, dapat ngayon nasa middle age ka na, like for example, you reach the age of 40 and above, dapat at least 1 cup o half cup of rice, 'di ba? Ang kakainin mo at saka kumbaga ililimit mo na rin yung lahat ng mga intakes mo, lalong-lalo na sa mga
meat o kaya mga processed food, junk food, so forth and so on, na mga hindi masusustansyang pagkain. Okay? So these are general guidelines how to apply the most healthy people, and if you have a chronic diseases or other special nutrition needs, you may contact the registered dietitian. So like for example po, yung nangyari po dun sa ating kapatid na sa media industry, ang ating kapatid na broadcaster na the late Mike Enriquez. Ang kanya pong naging sakit, kung tutuusin po, is yung kanyang kidney. Nagkaroon po ng damage sa kanyang kidney, and then at the same time, nakita rin po niya na ang kanyang lungs ay puno na ng tubig. O kumbaga, lunod na. Okay, sa tubig ang kanyang lungs. And at the same time, nagkaroon din po siya ng heart transplant. So yan po, bakit po ba ang mga tao ay nagkakaroon ng ganyang klaseng karamdaman? Okay, lalong-lalo na po yung nangyari po kay kapatid Mike Enriquez. Ito po ay dahil sa klase po ng food intake na kumbaga kinakain natin sa araw-araw. Okay, sa simulat sa pagkabata mo hanggang ngayon na ikaw ay adolescent na o adult na, ay yan po yung nagiging resulta. Like for example, kung ikaw ay bata ka pa, for example, at ikaw ay mahilig sa soft drinks, okay? Halos araw-araw yan ang iinumin mo, 'di ba? Halos wala ka ng tubig na iniinom. At yan ang soft drinks lang iniinom mo. Siguro at the age of 30 or 40, meron ka ng diabetes kasi kumbaga super tamis po kasi yung soft drink sa ating katawan. So sobra-sobra po yung intake ng asukal. And isa pa, yung klase po ng asukal na yan is artificial, okay, refined sugar. Isa rin po yan sa nakakasama po sa ating katawan. So yung nangyari nga po sa ating kapatid na Mike Enriquez, yun ay pag food intake niya o yung klase ng food lifestyle na kinakain po ni Mike. Kaya ganun, at his age, 70, 71, ay nagkaroon na po siya ng, kumbaga, damage ng kanyang kidney. At isa pa yung nagkaroon siya ng bara sa kanyang puso. 'Di ba? At isa yon sa naging cause ng kanyang pagkamatay. Okay. So, ano po ang dapat nating gawin? Okay, how to maintain or work toward a healthy weight? Okay, by physically active every day through exercise. So, kailangan po tayong everyday mag-exercise po tayo. So, get moderate to vigorous physical activity at least 30 minutes, 5 days a week. Okay, so 30 minutes, 5 days a week. Ibig sabihin, siguro pagkagising mo, inom ka lang syempre, ng warm water, and then pwede kang mag-exercise for 30 minutes. Lahat ng klase ng pwede kang walking lang, 'di ba? Walking lang for 30 minutes. Kung hindi mo kasi kailangang pagurin masyado yung katawan mo. Ang importante lang lumabas yung pawis o yung perspiration sa katawan mo, kasi yung lahat po ng mga toxic food na kinain nyo, 'di ba? For yesterday ay dapat po lumabas. Okay, sa pamamagitan po ng pawis o yung perspiration. Okay? Ano ba yung mga healthy eating habits natin? Okay, number 1, eat a variety of vegetables, especially dark green, red, and orange vegetable for 3 or more servings a day. By the way, DJ, paki-flash nga yung mga picture. Nag-prepare po ako ng picture for mga healthy food, and of course yung fruits at the same time. So ayan, makikita po ninyo sa screen natin yung picture ng mga fruits. Okay, makikita po niyo may citrus siya, 'di ba? Merong ano pa ba 'yan? Citrus, and then parang ano bang tawag doon? Parang oranges, 'di ba? And then may mga vegetable flash din yung second picture para makita ng ating mga viewers. So ayan, meron din diyang avocado, 'di ba? Avocado, green leafy vegetables. Ang importante lang po talaga is damihan po natin yung kain ng especially ng vegetable, lalo-lalo na yung green leafy vegetable. And then at the same time, damihan din po natin yung kain ng fruits, kasi ang mga yan, kahit na sabihin natin sumobra yung kain natin, wala pong
masamang epekto sa ating katawan. Okay? So, kaya kung mapapansin nyo, bakit ang mga, di ba, usually ang mga Chinese, di ba, minsan, yung mga old, typical Chinese, not yung mga present Chinese, kasi usually ngayon, iba na rin yung lifestyle nila. Mostly, ang gusto nila yung mga maka-cholesterol na pagkain, mga sobrang tataba, yung mga ganun. Pero yung mga old-fashioned, mga Chinese, yung before pa, bakit sila umaabot ng age 100 plus? It's because kumakain po sila mostly ng mga gulay. Mostly gulay, mahilig din sila dun sa mga organic food. And then at the same time, kung mapapansin po ninyo, even at the present time, pagkatapos po nilang kumain, if you go to a Chinese restaurant, pagkatapos nilang kumain doon, merong isinuserve na hot tea. Okay? Yun, usually hindi sila, kung mapapansin nyo, hindi sila kumakain pagkakain, hindi sila umiinom ng cold water. Kasi, ang magiging epekto niyan, pag cold water, syempre kumain ka, lalo-lalo kumain ka ng mataba, o let's say kumain ka ng meat, di ba? Pag uminom ka ng cold water, dun sa stomach mo, ang mangyayari diyan, yung mga taba na kinain mo, for example, o yung let's say may mga fatty food kan kinain, magiging tawag dito, mamumuo siya sa tiyan mo. And that will cause yung pagbabara sa ugat. Okay? And that's the reason bakit after nila kumain, usually ang mga Chinese, especially sa mga Chinese restaurant, pagkatapos silang kumain, is sineserve kaagad nila yung tea, yung hot tea. Bakit? Kasi once na ininom mo na ang mainit na hot tea, ang mainit na tea, okay, yung pag-digest ng kinain mo sa tiyan mo is mabilis. Madaling ma-digest. Unlike kung pagkakain mo, iinom ka ng malamig, yung iba pa naman gustong-gusto, gusto ko yung maraming yelo. Ang mangyayari doon, yung kinain mo, magkakaroon ng mga, kumbaga, yung taba niya ma-freeze. Okay? And that will cause yung pagbabara sa yung mga ugat. Okay? So, and at the same time, ayan, nakalagay din dito na you have to eat fruits 2 or more servings daily. Ako usually, hindi ako nawawalan sa bahay ng banana. Palagi ako mayroong banana. Every day yan. So, hindi ko alam. Minsan, isang piling sa isang araw, minsan nauubos ko. Although, sabi ko nga, it's okay lang kasi fruits yan eh. So, kahit na sobrang dami ang kainin mo dun sa fruits, hindi ka mapapano. Walang mangyayari sa'yo. Kasi, kumbaga, it's natural food. Wala siyang mga artificial kasi it's natural. Okay? Importante yan sa atin. Meron ka, everyday dapat meron kang vegetable, meron kang fruits. Okay? In order to achieve a healthy lifestyle. And at the same time, yan, whole grain, high fiber breads and cereals, 3 to 6 servings a day. In order to reduce or eliminate refined or processed carbohydrates, mostly grains in your diet for the whole grain. So, ibig sabihin dito, ako, like for example, in the morning, ang ginagawa ko, tawag dito, I will cook oatmeal. Okay? Lulutuin ko yung oatmeal. Hindi ako actually guys, or mga kabayan, hindi ako bumibili ng oatmeal na instant. Kasi lahat ng instant, may mga ano na yan eh, may mga chemical na. So, pag palagi kang kakain ng ganon, instant, like instant cereal, 'di ba? Instant drink, at yan ang lagi mong ini-intake, it will cause cancer. Kasi lahat naman po tayo, lahat ng tao sa mundong to ay meron pong cancer sa katawan. Okay? Natutulog lang ang cancer po sa katawan natin. Now, kapag tayo ay kumain ng mga pagkain ng cancer, and that's the time na mabubuhay ang cancer sa iyong katawan, and it will cause, yun nga, disease. Pwedeng cancer of the brain, cancer of the bone, cancer of the breast, cancer of the stomach, cancer of the intestine, so forth and so on. So it's depende po, yung pagkakasakit po kasi ng tao ay depende po dun sa food intake na kinakain niya. Okay? And of course, yun nga, iwasan din po natin as much as possible yung mga processed food. Ano yung mga processed food? Ito yung mga longganisa, hotdog, ano pa ba? Instant noodles. Actually, kabayan, meron akong
napanood. I think that was 2 days ago lang. Yung pala, sabi ng isang doctor, pag ikaw pala ay kumakain ng noodles, for example, mahilig kang kumain ng noodles everyday. Alam nyo ang magiging cause niyan? Sasakit yung tiyan mo. And at the same time, yung bowel movement mo titigas. Okay? And it will cause, ang magiging cause nun kapag hindi ka, kumbaga hindi ka nagbabowel movement everyday. Kasi tayo, how many times ba tayo kumakain sa isang araw? 3 times, di ba? It's 3 times, okay? So, dapat 3 times din tayong magbabawas. Okay? Yun yung normal. Pero usually nga tayo, ako usually, madalas, daily lang ako nagbabawas. Okay? Pero, ang healthy pala is dapat 3 beses kang kumain sa isang araw, 3 beses ka rin magbabawas. Now, yung instant noodles na sinasabi ko nga kanina, balikan natin, kapag ikaw ay palaging kumakain ng instant noodles, as much as possible is makaka-cause yun ng sakit, especially cancer. Cancer of the intestine. Bakit? Kasi yun nga, titigas yung bowel mo doon sa intestine mo, hindi ka magbabawas everyday. And magiging constipated ka. Ibig sabihin titigas. So hindi ka magbabawal movement every day. Okay? And isa pa, kung kakain ka man ng noodles, siguro once a month lang. Para lang hindi ka matakam dun sa ganong klaseng pagkain. Kasi tayo, 'di ba? Since very fast ang life natin sa ngayon, lahat tayo naka-instant eh. Lahat tayo para kumbaga just one click of your finger, gusto natin ganun eh. Pero masama po 'yun sa ating health. Lahat po ng klase ng instant, iwasan na rin po natin. Kasi yan ang magpapakos po ng sakit sa ating katawan. Okay? So next, so drink fat-free or low-fat milk or even low-fat dairy products. So kung ako po, pag bumibili ako sa mga groceries, yung lahat po ng mga products na lahat ng klase, mapa-bread, canned goods, ano pa ba, mga dairy products, tinitingnan ko po yung ingredients niya. Ano ba ang ingredients ito? Ano ba ang mga nasa loob nito? O kaya ano ang tawag dito yung mga tawag natin ingredients o mga inilahok doon sa pagkain na yon, paano siya nabuo. Okay? So isa po 'yon, tinitingnan ko po 'yon kasi doon natin malalaman kung ito po ba ay makakasama sa ating health. Lalong-lalo na po, iwasan po natin ang trans fat. Okay? Kasi naalala ko, it was 2 or 3 months ago, meron ako na-attendan na press con. Ang topic is about trans fat. Halos lahat po pala ng ating mga products sa grocery na binibili po natin ay meron po mga trans fat. May mga ilang percentage ng trans fat. At isa po yan sa nakakasama sa ating health. Imagine, inilalagay yun dun sa kinakain natin, pero nakakasama sa ating kalusugan. Kaya as much as possible, tingnan nyo po, pag mamimili kayo sa grocery, tingnan nyo po yung ingredients ng bawat produkto para makita nyo ano ba yung mga nilagay nila doon. Kasi pag yun, lalo na trans fat, sabi nila, base doon sa natanan namin na press con. Even 3-in-1 coffee may trans fat. Imagine that, halos everyday umiinom ako ng 3-in-1. Dati. Ngayon, usually black coffee na lang ako. And yun na nga, lahat po kasi ng instant, masama sa atin po. Instant coffee, masama rin yan, di ba? Ako sa bahay, there are times kasi since na medyo mabilis ang ating kumbaga ang ating panahon ngayon, 'di ba? Lahat kailangan mabilis, 'di ba? Naalala ko kasi nung nasa province ako, usually ang lolo't lola ko, pag gusto nila ng kape, never kong natikman ng instant nung maliit pa ako eh. Siguro nakatikim ako ng instant coffee siguro at the age of 16, 17 nung nagka-college na ako dito sa Manila. Usually, ang kape po namin doon sa probinsya ay yung kapeng bigas. Naaalala ko, yung kapeng bigas,
sinusunog nila yun yung bigas. Okay? Ilalagay nila sa karahay o yung kawali, susunugin. Pag nasunog na siya, ilalagay nila dun sa isang kumukulong tubig. So yun, papakuloyin nila hanggang yung bigas ay maluto. Pero yung bigas na yon itim, syempre kasi sunog. Now, yung kanyang parang pinakatubig, magiging kulay kape siya. And yun yung nagiging coffee namin every morning sa probinsya. Tapos lalagyan mo lang ng brown sugar. Yon. So that's very, very natural. Wala po siyang instant, wala siyang chemical. Okay. Tapos yung sinunog na bigas na yun, ilalagay yun sa isang garapon ng lola ko. Kukuha lang siya ng kung ano yung kailangan namin na coffee for every day. So yun, ilalagay lang niya dun sa isang kettle. Tapos yun, every morning, initin lang niya yun. Tapos yun ang ilalagay niya sa mga cup namin. Although, may naman, okay naman siya kasi, kumbaga, kukulay siya ng katulad ng kape, 'di ba? Kasi sunog siya. Pero ang point natin doon is natural siya. Okay? Wala siyang halong chemical, hindi siya instant at hindi yan magkakasakit sa atin. No wonder bakit ang mga tao nung unang panahon tumatagal sila ng 100 plus dahil doon lahat ng kanilang kinakain ay mga galing sa kanilang taniman, 'di ba? Sa kanilang farm, sa kanilang backyard. Kumbaga may mga garden sila sa kanilang backyard. Naalala ko noon nung nasa probinsya pa ako, nung bata pa ako, never kaming kumain ng uminom ng soft drinks, kumain ng mga yung mga processed food, bawal na bawal yan sa amin. Bawal na bawal. Once na kumain ka, nakita kang kumain yan. It's a mortal sin sa amin yan. So, mangyayari, papagalitan ka, papaluin ka. And ngayon ko na-appreciate yung pagiging stricto ng uncle ko kasi may uncle is a doctor. General medicine siya. And isa yan sa ruling sa bahay na bawal ang lahat ng klase ng instant. Even yung mga spaghetti, bawal yan. Hindi kami pinapakain yan. Alam niyo ang kinakain namin from Monday to Saturday, it's more on fish and vegetable lang na nabili sa palengke. Siyempre, since na probinsya yun, walang masyadong fertilizer. It's all natural. And then pag Sunday naman, that's the time na magkakaroon kami ng maglalaga ng baka or maglalaga ng baboy o ng magtitinola ng manok, ganon. So, once a week lang kami nakakakain ng baboy o ng baka o ng chicken. So, the rest of the week, more on vegetable and fish po kami. And I really appreciate that. Kasi at my age, sa age ko po ngayon, wala pa po akong nararamdamang sakit. Okay, very, very thankful po ako dun sa aking uncle na naging very strict po siya. Although ako, nung maliit pa ako, visit ako, nainis ako. Sabi ko, kontrabida sa buhay ko. Kasi nga, yung mga pinsang ko, kumakain sila ng, yun nga, iinom sila ng soft drink. Malaya sila, nakakain sila ng kung ano-ano, mga instant ganyan. So, ngayon ko na-appreciate kung bakit siya naging stricto sa amin ng ganon. And until now, I'm still healthy. Kahit at my age, hindi ko na mention my age, wala pa po ako na nararamdaman na sakit. In fact, general check-up po ako, I think 3 months ago, it's all clear. So, yun po ang very thankful po ako sa uncle ko po na yun. Although, nawala na rin po siya. Umabot din naman ng almost 100 years ang uncle ko bago po siya namatay. So, very, very thankful po ako sa kanya. Kasi yung pagdidisiplina niya sa amin, sa pagkain, sa huwag kumain ng any instant o ng soft drinks ay talagang na-appreciate ko po. Kasi yung mga ibang mga kasamahan ko, at this age, may mga sakit na sila. 'Di ba? It's either hypertension, diabetic, ano pa. Ayan, nagda-dialysis sila, ganyan. So, ang hirap po talaga kapag meron kang sakit, lalong-lalo na habang tumatanda, 'di ba? Naalala ko may saying na habang bata ka pa, you work and work for the money. Okay? Ngayong medyo may edad ka na, you work for your health.
Kasi karamihan sa mga middle age or let's say old age na, karamihan sa kanila may sakit na. Bakit? Dahil dun nga sa food intake nila nung bata pa sila. Okay? So medyo madaliin lang natin, baka kasi kulangin tayo sa oras. And then choose from a variety of low-fat sources of protein, including eggs, beans, poultry without skin. Ibig sabihin kasi, usually kasi ang chicken, kapag kinain mo, ang chicken skin, nako, napakalaki ng cholesterol po niyan. Sobrang dami ng cholesterol po niyan, chicken skin. Nakakapagpa-hypertension po yan, nakaka-high blood. Sobrang makolesterol po yan, iwasan po natin yan. Kahit mga bata pa kayo, iwasan nyo yung mga ganyang klaseng pagkain. And of course, you have to eat lean meats, unsalted nuts, seeds, and soy products. Okay? Now, kung kakain ka naman ng meat, eat yung white meat lang as much as possible. At least 4 times or more often on the red meat. Okay? So, the next one is reduce intake of saturated fats and trans fat. Yan yung sinasabi ko pa nga po sa inyo. Yung trans fat na madalas nandun sa ating mga grocery products. Okay? Kaya as much as possible, tingnan nyo muna po, pag kayo bibili sa grocery, tingnan nyo muna po yung ingredients. Kapag meron siyang trans fat, wag na po natin bilhin, okay? And use vegetable oil instead of solid fats. Ako po, since nung nalaman ko po ito na ang mga tawag dito, yung mga solid, yung mga oil na mataas ang fat content, hindi na po ako bibili noon. Hindi ko na i-mention kung ano man yon, di ba? Usually, ang mas maganda po natin bilhin na mantika, yung pagpiprito po natin ay yung olive oil or yung canola. Medyo may kamahalan lang po, pero at least ma-healthy naman po yung i-intake po natin sa ating katawan. Okay? And of course, reduce daily intake of salt or sodium. Yung mga maalat, iwasan na rin po natin yan. Reduce less than 1,500 milligram per day. Okay? If you are older than 50 years old or have a hypertension, diabetic, or chronic kidney diseases. So, yun, dapat iwasan po natin ang maalat. Kahit naman hindi tayo 50 years old or up, di ba? Kung let's say younger tayo, iwasan na rin po natin yung mga maalat kasi it can cause diseases din po as you grow old eh. And then, restrict or eliminate junk food. Ayan, mahilig po tayo sa mga junk food. Okay, food that contains refined white flour, solid fats, trans fat, added sugars, high on sodium. Ano ba yung sodium? Yan yung mga Ajinomoto, yan. MSG, di ba? Hindi yan hindi yan, although sinasabi nga nila, pag nilagyan mo, tak, ay sasarap ang iyong pagkain, ay nako po. Oo nga, masarap, 'di ba? Masarap, pero madali ka namang mamatay. Kasi doon nga masama yun sa ating health. And yan, isa po yan. Bawal na bawal din po yan nung maliit pa kami na lagyan ng any kind of MSG ang niluluto sa bahay. Yan, ayaw ng uncle ko yan. Now, if you drink alcoholic beverages, yon, take note guys, okay, mga kabayan, to do in moderation. Drink only when it doesn't put or anyone else at risk. Okay, so lahat naman po tayo, hanggat maaari, pwede naman tayong uminom. Okay, magsaya-saya, mag-unwind, pero moderately lang naman po. Kasi may iba dyan, Diyos ko po, iinom parang, ay, wala nang bukas ba? Wala nang bukas. So, mas maganda po, lahat po kasi ng sobra, masama. Okay? Kahit na sabihin natin hindi alak o pagkain man yan, kung lagi kang sobra kang kumain, talagang, so ano yan, magiging lason. Lahat ng sobra ay lason po. Okay? Now, like me, ito, problem ko is how to lose weight. Kasi yun nga, habang tumatanda po tayo, yung metabolism po natin ay humihina na. Now, kung ano yung ating ini-intake ng bata pa tayo, kagaya ng sinabi ko nga kanina, kung let's say nakaka 2 cups of rice ka, at pag na-reach mo na yung middle age, at least half cup of rice ka na lang. Okay? And then, take note mo na rin yung mga kinakain mong mga meats. Okay? And then, more on vegetable and fruits po tayo. Okay? Now, yun na nga, sinabi nga dito, reduce the number of calories and you eat daily
Eat a smaller portion and don't upsize your meals, especially for fast food restaurant. Alam nyo ba kabayan, kapag ikaw ay kumain ng burger, okay? Like for example, yung mga burger ng food chain. Alam nyo ba kung ilan ang calories niyan? Yung burger lang the usual burger, okay? Hindi yung mga upsize burger. Yung the usual lang, standard burger nila. It has 500 calories. Imagine that. Ganong kalala ang calories ng burger. So pag kumain ka nun, Diyos ko po, ang laki ng calories na in-intake mo. Hindi ka rin mapapayat or maglo-lose weight. Okay, follow the dietary guidelines dun sa binanggit ko nga po kanina, and eliminate all sugar-added drinks from your diet. Especially the 100%, especially all artificial juices. Alam nyo, ang soft drinks, pag umiinom ka niyan, napakarami pong sugar yan. Isang baso na puno ng sugar ang iinumin mo. Kaya yung iba, kaya nagkakasakit, nagiging diabetic kasi halos yun na lang ang iniinom nila instead of water. Okay? And of course, mas maganda pa rin is yung mga juices na, di ba meron tayong parang blender, di ba? So yung juice, yung like for example, mag-blend ka ng orange and pineapple, di ba? I-blend mo yon, tapos saka mo inumin yun. Ang sarap. Ang sarap nun kasi mismong ikaw ang gumawa at alam mong malinis, 'di ba? Kaysa yung bibili ka ng mga soft drinks at kung ano-ano pang mga sweetened drinks diyan, hindi mo alam kung paano nila ginawa 'yun 'di ba? At kung ikaw ang gagawa ng sarili mong fruit juices, alam mong healthy 'yon at alam mong malinis 'yon kasi ikaw sarili mo mismo ikaw ang gumawa. Okay, and of course, decrease the amount of time spent in any sedentary activities, especially watching television. Use your screen-free time working on hobbies, cleaning the yard, cleaning the house, and engaging in fun activities. Okay, so ako usually guys, kapag weekend, ang ginagawa ko, pang exercise ko, is yung naglilinis ako ng bahay. Okay, yung buong bahay. Kaya pagkatapos, para ka nag-workout. 'Di ba? Para ka nag-workout dahil basang-basa ka ng pawis. So, kumbaga, yung lahat ng toxic sa katawan mo lumabas. Okay? Yung iba kasi ganun ang ginagawa. Instead na magbayad ka sa gym na pagkamahal-mahal, edi ganun na lang ang gawin mo. At least na-exercise mo yung buong katawan mo. 'Di ba? And of course, get moderate physical activity like walking. Okay, walking. Every day yan as much as possible. 30 minutes, katulad ng sinabi ko sa inyo mga kabayan. 30 minutes, brisk walking or exercise. Kumbaga, very mild lang naman. Hindi naman kailangan parang hingal na hingal ka na at di ka na makahinga. Okay, and of course, yung bicycling, swimming, or using any aerobic exercise machine. At least mga 30 to 60 minutes a day. Okay? 60 minutes is meaning 1 hour. 5 days a week. Okay, yan po ang average or yan po yung ma-advise ko po sa inyo, at least daily. So at least meron tayong 2 araw na rest day. So do muscle strengthening and toning exercise at least 2 to 3 days a week. Okay? So by the way guys, DJ pa-flash nga yung meron tayong parang may ni-ready akong meal plan. Yung meal plan, dietary meal plan, yan po yung i-discuss ko po sa inyo by next week. Ano-ano yung mga portion or let's say ano-ano yung mga food na matataas ang calorie na dapat nating iwasan. Ito pong meal plan na to, ito yung parang pinaka-designed meal plan para ma-achieve mo kaagad yung desired weight na gusto mo. Okay? So next week po natin na pag-uusapan po yung dietary meal plan na yan. And by the way, thank you so much din po dun sa kung saan po ako nakapag-research. Ito pong tips na to on how to have a healthy lifestyle is based on the recommendation from the Dietary Guidelines for Filipinos on 2010, a publication of the Philippine Department of Agriculture and Health and Human Services. So yan po yung mga na nakuha ko po sa kanila para i-share ko naman po ito sa inyo. Okay? So by the way, mga kabayan, tayo po ay dumating na sa pinaka last
portion po ng ating programa. And ulitin ko po guys, I hope sana po yung ating topic po ngayon ay may napulutan po kayo ng aral o let's say knowledge, 'di ba, about that upang maiwasan po na hindi pa po 'yan huli, okay? Hindi pa po ito huli. Iwasan lang po natin yung mga matatabang pagkain at mga unhealthy food. Mga food na kung tawagin is dead food. Ano yung mga 'yon? Yun yung mga nabibili mo sa mga food chain, 'di ba? Iwasan natin mga instant noodles, iwasan natin yan. Pwede naman tayo magluto ng noodles. Kumbaga, the usual cooking of noodles. Iwasan po natin as much as possible lahat po ng instant. Although madali po siyang lutuin, pero delikado po sa ating health. So by the way guys, para po tayo maging updated po dito sa ating programa Usapang Kabayan at Margo TV Philippines, please subscribe, like, share ang ating pong media platforms, Margo TV FB page, Margo TV YouTube channel, and of course to our partner, the Philippine Event News TV, please like, share, and subscribe their FB page and YouTube channel. So okay guys, 30 minutes is over at napakabilis po ng oras po natin. Kulang na kulang po ang 30 minutes guys. By the way, I would like to thank the overall station manager, Miss Juvie de Guzman, our technician, DJ, thank you so much. At sa lahat po na bubuo ng Margo TV Philippines at Usapang Kabayan ng programa ko po, ako po ay may iiwan na isang makabuluhang kasabihan. We always spread news. We always spread good ideas through screen and online broadcasting. Ito pong muli si Shane Pe at ako po ay magbabalik next week, same day, same time, dito po sa ating programang Usapang Kabayan. God bless and I love you all! Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines. Live